mag-eating na naman sila, sabi ni Tita Nika. Ayan na, Tita Nika! Biancy, nanlili mo sa live niya. Si Biancy. Rima. Si Rima. Ayan. Sinisilip ko siya mga kabady kasi baka pagbalik niya sa kamera niya baka nag-iba rin yung mukha ba? Sabi niya, nanlilipas si Biancy sa live niya. Naku Biancy, kapag ikaw mapuruhan din sa ginagawa mo, kahit kaninong albularyo ka lalapit, hindi ka na magagamot yan. Kanina ko pa din yan. Baka kasi mapuruhan sa ganyan, no? Napansin niyo ba kada live niya? Kapag tatawa siya, nagtatago sa camera. Sinisilip ko, baka kasi biglang mahulog eh. Or baka biglang humarap sa camera, iba na yung pagmumukha. kulang sa, ano, sa, kulang sa katsubong si Biancy ba? Ang bihira kang babae ka. Nako, pag ikaw talaga matuluyan, sa pinagagawa mong yan, walang manggagamot makapagamot sa'yo. Kahit ihipan pa yung puwet mo. Hindi bagay sa kanya mga kabady. Ang saklap niya. Nakakatakot eh. Pag ganyan-ganyan siya, patago-tago siya. Kaya kailangan mo silipin na ganyan. Mga blood dumirit. Marites Azoro Briones. Sabi niyo po, kung hindi kayo unahan, hindi ka manggaganti ng kapwa. Tanong ko lang po, may ginawa po ba sa inyo si Vian? Kasi po puro negative po sinasabi niyo sa kanya, yun lang po. Okay, sagutin kita no. Marites Azoro Briones sa tanong mo. Kung sabi niya po, kung hindi kayo unahan, hindi kayo manggaganti ng kapwa. Tanong ko lang po, may ginawa ba si Vian? Kasi po puro negative sinasabi ko daw sa kay Viancy. Ito kasi yun eh. Katulad niyan sa'yo, may sarili kang paniniwala, may sarili kang opinyon, may sarili kang reaksyon. Ngayon, ako, bilang isang silent viewer ng Kalingap, na matagal na akong nakakapanood sa kanila at hindi ako nagko-content about sa kanila, pero alam naman natin na hindi lang naman ako na nung panahon or yung time na kung saan pinatulfo na si Kuya Val, hindi lang ako ang nagbibigay ng opinyon at reaction ko. Sa point na ganyan, kung bakit puro negative yung nasasabi ko kay Viancy, dahil hindi naman maganda yung ginawa niya sa mga taong nakatulong sa kanya. No. At katulad niyan sa'yo, may sarili din akong paninindigan, at may sarili din akong paniniwala, at lalong-lalo na may sarili din akong opinyon batay sa kung ano yung nakikita ko. Ngayon, ang sinasabi mo kung bakit ako ganyan kay Viancy? Dahil makakalingap ako. Katulad sa'yo, paniwala ka sa kung ano man yung mga pinapaniwalaan mo dyan sa kabila, choice mo yan eh. Yan na yung paniniwala mo. Alam ko na hindi ka lang nagko-comment sa akin. Marami ka pang nakomentan na kung saan doon sa mga anti-kalingap na binabaliktad ang mga katotohanan para lang mapaniwala kayo. Alam ko, nagko-comment ka din sa iba't ibang content creator at mga reactor na vlogger. May kalayaan ka na magbitaw din kung ano yung opinion mo. So, ganun din ako. Ang tanong mo sa akin kung ano ba yung ginawa sa akin ni Vian na masama, bakit puro negative ang nasasabi ko? Ngayon, ibalik ko sa'yo yung tanong mo. Ano din ba ang nagawa sa'yo ng Kalingap para kalabanin nyo sila? Parehas lang yan eh. Kung makapaniwala ka dyan sa antay, mas naniniwala ako dito sa Kalingap na kung saan maliwanag naman kung paano sila tumulong sa kapwa nila. Malaya ka magbitaw ng opinion mo, malaya ka magbitaw ng reaction mo, ganun din sa akin. May karapatan din naman siguro ako magbigay ng reaction ko at magbigay din ako ng opinion ko. So, ganun lang yun. Wala ding nagawa sa'yo yung Kalingap para kumampi ka sa antay. Ganun din sa akin. Wala ding nagawa sa akin si Vian na masama, pero dahil sa maganda yung ginawa sa kanya ng Kalingap, ganun yung binalik sa kanya, pinatulfo pa sila. So, ngayon, gets mo na yung point ko kung bakit ako nakapagsasalita or bakit ako nakakapagbigay ng sarili kong opinion
batay sa kung anong meron yung kalingap. Dahil ganon ka din dyan. May nasasabi ka din about sa kalingap na wala naman silang nagawa sa yung masama. Fanatiko ka ng antay, fanatiko din ako ng kalingap, bawat isa sa atin, meron tayong opinion at reaction sa sitwasyon nila, punto by punto. Kaya yun lang yung masasagot ko sa'yo. Pero katulad nito, na sinasabi ng marami, na binabalahura daw ni Kuya Val at ng kalingap, ang mga antay dyan, ito lang yung patunay ko at gusto ko lang din i-attach ito para malalaman ninyo kung sino ba talaga yung nagbabalahura. So ngayon, pakinggan natin yung sinasabi ni Kapeso, ha? Pwede po namin. Thank you po kay Ate Melch. Kaya kasama po sila Nanay Hansel kanina. Wala sila. Wala po sila. Ako lang talaga yung kinasuhan. Clear po yun na, wala po sila. Kahit si B, wala. Kahit si Beyonce, wala po. Kaya pwede nila balikan yan kasi nananakot. Nabubuli na po yung bata. Baka hindi niyo po alam. Nabubuli na sa school. Nabubuli sa school yung bata. Dahil sinasabihan. Ayan na. Ayan ha, maliwanag ang sinasabi ni Kapeso na nabubuli daw si Beyonce sa school. At yung bata daw, hindi naman na bata yan eh. 19 years old na yan. Dalaga na yan, di na yan bata. So ngayon, dahil nga sa mga sinasabi nyo na pangbubuli ni Kuya Val na kung saan nakasubaybay ako dito sa Kalingap, wala naman akong nakita na binalahura or binuli ni Kuya Val ang bata na sinasabi ninyo dyan. Ngayon, kung sinasabi ninyo na may pangbubuli ang Kalingap, ilapag ninyo. Ilapag ninyo yung ebidensya ninyo na kung saan yung pinupunto nyo na pangbubuli ni Kuya Val at ng Kalingap dyan sa pamilya na yan. Ngayon, may isa pa ako ipakitang video. Para lang mabigyan natin ng basihan kung bakit ako nakakapagsalita ng ganito at kung ano man yung naririnig nyo dito, yan ay sarili kong opinion at sarili kong reaction batay sa kung ano yung mga issue na lumalabas ngayon. Ngayon, ito gusto ko ipakita din sa inyo. Kasi sinasabihan nyo si Kuya Val na yung Kalingap na nang bubuli. So ngayon, ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Ang galaitin na naman sila, sabi ni Tita Nika. Ayan na, Tita Nika. Beyonce, nanlili mo sa live niya. Si Beyonce. Rima. Si Rima. Ayan po, mga kagwapa, nalilimos po si Beyonce. Nalilimos na ako si... So ngayon, yan yung video na yan na kung saan isa sa pwedeng maging ebidensya kung paano niya bastusin ang isang matanda. Ngayon kung sinasabi nyo na si Kuya Val ay binubuli or binabalahura itong tao na to, itong bata ng tinatawag ninyo, maglapag kayo ng ebidensya nyo. Hindi yung puro lang kayo kuda, puro lang kayo pakalat ng mga magiging issue na ikakasira ng mag-ama. Itong ginagawa ng bata na tinatawag ninyo, tama ba to? Tama ba tong maging behavior niya para sa mas nakakatanda sa kanya? Sige nga, isa ba tong magandang gawain na may tamang pag-iisip? Although wala naman siyang pinangalanan dyan, pero ano yung nagiging action niya? Sinasabi ninyo nakakasuhan ni Beyonce si Kuya Val dahil binabastos, dahil binabalahura, dahil sinisiraan. Hindi niyo ba naiisip? Si Beyonce ilang taon, 19 years old. Si Kuya Val senior na. Paano kung si Kuya Val ang mag-action dyan na magkaso sa kanila na bilang senior siya, hindi siya nirerespeto ng 19 anyos na tao na to? Hindi na yan bata eh. Paano niya nasasabi at paano niya natatawag na bata pa to? Na marunong na kumiriking-king yan? Sige nga. Maganda bang asal to ng isang dalagang babae? Dito sa live niya, on public, sa social media? Hindi magandang gawain yan. Kahit sabihin natin na may hindi sila pagkakaunawaan ng Kalingap, doon na lang sana sa point na yung taong nakatulong sa kanila. Kahit wag na natin sabihin walang utang na loob, yung respeto na lang sana sa taong nakatulong sa kanila. Magkakaroon ba ng ganyan? Si Beyonce, hindi lang si Beyonce eh. Buong pamilya niya, kung wala yung Kalingap.
Oo, sabihin nyo na naman dyan. Dahil lang naman yan sa sponsor. Ang tanong, kung hindi ba na sali yan sa vlog si Beyonce, makikilala kaya yan ng sponsor? Yan lang yung napakalinaw na tanong dyan. Makikilala ba siya ng mga sponsor ng Kalingap kung hindi dahil binlog ng Kalingap? Yan ba yung sinasabi ninyo na nabubuli? Na siya mismo ang nangbubuli? Yan ba ang tinatawag ninyo na kawawa? Na mahilig mang kawawa? Bilang isang tagahanga ng Kalingap, dahil sa ganyang pinapakita niya, hindi maiiwasan na hindi kami makapagbitaw ng saloobin namin patungkol dyan. Alam naman nila na may kaso sila, na may ikakaso sa kanila. Hindi naman doon sa sinabi ni Kapeso, di ba? Na clear daw sila. Hindi kayo sigurado. Kasi hindi lang sa isang lugar nag-file si Kuya Val ng kaso. May proseso dyan. Kaya wag kayong magpakampante. Nalaman nyo lang na wala kayong record sa cybercrime. Ganyan-ganyanin nyo na lang ang ama ng tahanan ng Kalingap, ang bilang presidente at founder ng Kalingap. Masakit ang balik dyan. Imbis na manahimik na kayo dahil may warning na si Kuya Val na may isasampang kaso sa inyo, imbis na manahimik kayo, mas lalo nyo pang dinadagdagan yung pwedeng maging kaso sa inyo. Ngayon sabihin nyo na nabubuli ang batang yan. Pero isa lang masasabi ko dyan deserve. Kasi siya mismong bata na yan kung tawagin ninyo, mahilig mang bully. Hindi lang ako ang nakakapagbigay ng reaction dito, mas marami pa kaming nagre-react dyan. Kaya, yan yung masakit dyan. Minanyak ni Edu, pero si Kuya Val ang pinatulfo. At ang masakit na revenge dyan, sa abogado kayo, patungo. Hindi lang masakit sa bulsa, masakit pa sa ulo. So, kaya yan lang yung mga kabady, no? Alam ko na maraming mga nagko-comment dyan, nagbabasa ako ng comments ninyo. Pero dito lang tayo sa totoo. Ang tagal ko nakasubaybay sa Kalingap, wala akong nakita na binalahura ni Kuya Val or ng Team Kalingap itong mga antay na to. Kung may mga nakikita man tayong video sa kanila, yun lang yan ay ang pagsagot ni Kuya Val sa kung ano yung mga binabato sa kanya. Yan ang mahirap kasi sa inyong mga antay kayo. Gusto nyo, kayo lang pwede magbitaw ng mga masasakit na salita dito sa Kalingap. Pag ang Kalingap sumagot sa inyo, feeling biktima na kayo. Bakit? Kayo lang ba may karapatan sumagot sa kung ano yung mga paratang at paninira ninyo sa kanila? Hindi sa lahat ng oras kaya kayong palagpasin ng tao at kahit gaano pa kahaba yung pasensya at pag-unawa ng tao, masasagad at masasagad din. Ilang buwan nyo na ginagawa yan kay Kuya Val. Ngayon, namnamin ninyo ang hagupit ng isang Kuya Val sa pagbalik sa kung anong ginagawa ninyo. So yun lang mga buddy, yan lang yung mga reaction natin ngayon dahil nabasa ko tong comments na to ng isang, hindi ko alam kung fanatiko to ni Beyonce o ano man to. So inattach ko lang dito yung mga video ni Kapeso at ni Beyonce para gawing basihan sa kung anong mga sinasabi nila. Na kung saan yung Kalingap wala namang ibang hinahangad dito sa social media kundi ang makatulong sa kapwa. Pero ang mahirap dito sa kanila sa antay, yung mga mabubuting ginagawang masama para ikakasira ng Kalingap. Di ko lang alam mga kabady kung yan din yung magiging opinion ninyo. Kasi ako personal kong opinion to Nagbabasa ako ng comments ninyo at ayun, sana kung ano man yung paniniwala ninyo dyan sa antay at kung ano man yung paniniwala namin dito sa Kalingap, magrespetuhan na lang kung gusto nyo ng katahimikan. Mag-explore na lang kayo sa ibang lugar na kung saan hindi kayo connected sa Kalingap sa kung anong content gustuhin nyo. Para na hindi din mai-content kayo ng mga pro-Kalingap. So yun lang mga kabady, maraming salamat sa inyong panonood at kung saan sulok man kayo ng mundo, mag-iingat po kayong lahat at to God be the glory sa ating lahat. Bye.